بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Magandang umaga po sa iyo, Brother Abdurrahman. Ang unang subject na tatalakayin po natin, ano nga ba yung katayuan ng sunnah sa pagbibigay ng batas ng Islam. Okay? Mahalaga po ito maintindihan natin dahil yung primary sources talaga natin sa pagbibigay ng batas, kukunin po natin ito mula sa Quran, unang-una. Pangalawa, yung sunnah o yung katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito yung dalawang pangunahin na pinagkukuhanan po natin ng batas natin bilang mga Muslim. Okay? So, ang tatalakayin natin, ano nga ba yung katayuan ng sunnah sa pagbibigay batas sa Islam. Okay? Ano ang importansya, kahalagahan ng sunnah? Sabi natin, ito yung pangalawang pundasyon ng pag-intindi natin sa pananampalatayang Islam. Ito yung pinagkukuhanan natin ng batas pagkatapos ng Quran. Ito ay pinagsang-ayunan ng lahat ng ating mga bihasa sa Islam at pinagsang-ayunan nila na pagkatapos ng Quran, ang sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pangalawang batas na pwedeng magbigay. Okay? So, sino-sino? Sino-sino sa mga Muslim ang hindi tumanggap ng pag-intinding ito na at ang sabi nila sapat na ang Quran bilang gabay sa amin at hindi na namin kailangan ng sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila ay mga naliligaw. At siya ay gawa ng pinakamalaking di pananampalataya. Makukonsider po itong major disbelief. At siya ay nakalabas na sa pananampalatayang Islam. Sino-sino ang nag-a-accept ng idea na yan, siya ay lumabas na kailangan niyang magsyahada muli. At kapag ina-accept natin, tinatanggap natin itong pag-intindi na ito, siya ay pinapasinungalingan niya kung ano man yung inutos ng Allah at ng kanyang mensahero. Siya ay tumanggi sa kung ano yung gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala at kung ano yung ipinag-uutos ng Allah at ng kanyang mensahero. Siya ay nakagawa ng di pananampalataya sa pagtanggi sa mga prinsipyo na inutos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Ito po ay yung fatwa na ibinigay ni dating mufti ng Saudi Arabia na Sheikh bin Baz. Okay? So dito pa lang sa bungad sa introduction po natin, makikita po natin kung gaano kahalaga pwede at maaari kang lumabas sa Islam kapag tinanggap mo yung idea na hindi mo na kailangan yung sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay?
Ah, yung mga nagde-deny o yung tumatanggi sa ganitong klaseng pananampalataya, especially sa pagsunod sa sunnah, dalawang uri po sila. Ang pinakauri, ang sabi nila, ito yung mga unang mga tao sa unang pagkakataon na ipinadala ang Islam, na hindi sila naniniwala sa sunnah dahil sa akusasyon nila sa mga kasamahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhum. Okay? Mga grupo ng mga taong ito tulad ng mga Kharijiyya, okay? Al-Khawarij, sila yung mga, pag i-define po natin yung mga Khawarij, sila yung mga nakalabas na Khawarij, ibig sabihin Kharij, sa labas, no? Lumabas na sila sa tunay na katuruan. Ang mga Khawarij, naniniwala sila na hindi lahat ng kasamahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam or karamihan dito, hindi po nila ito pinaniniwalaan. Lalong-lalo na itong isang grupo ng Shia na ang tawag sa kanila na Rafidah, mga Rawafid. No? Naniniwala sila na walang dapat pakinggan na mga kasamahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at sinasabi nilang na hindi namin tatanggapin kung ano man yung itinuturo nitong mga kasamahan ng propeta, at paniniwalaan lang namin yung mga Ahlul Bait. Ibig sabihin mga kamag-anak ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun lang yung paniniwalaan nila. Tulad nino, so Fatima na anak ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung asawa ni Fatima si Ali, yan ang mga kinukonsider nila as Ahlul Bait, mga relatives ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yung tito niya na si Abbas, okay? At yung anak ni Ali na si Hasan at saka si Hussein, at lahat ng mga descendants na nang galing sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sa kanila ito lang yung paniniwalaan at pagkukuhanan nila ng batas. Okay? So ito po yung unang grupo. Yung kanilang ipinaglalaban na ang mga sahaba o yung mga kasamahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay di karapat-dapat sundin at paniwalaan. Meron naman yung ibang grupo, sinasabi nila na sapat na ang Quran. Sapat na para sa kanila na magbigay ng batas ang Quran, at hindi na nila kinakailangan pa ang sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi nila ito kinukonsidera na isang pinagkukuhanan ng batas, no? Dahil ito ay sinulat matapos ng ilang taon bago pagkatapos ng pumanaw ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang kanilang diskusyon na sinasabi nila, ang mga tao maaaring makalimot, no? So kapag nakakalimot yung tao, sigurado yung librong na isusulat nila, maraming mali ito. So ganito yung mga kanilang argumento, kaya sila ayaw nilang sumunod, maniwala sa kung ano man yung nakasaad sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sa kanila, ito ay pag-iingat, no? Ang hindi pagsunod sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ay pag-iingat ng kanilang relihiyon, dahil ayaw nila itong mabahiran ng ibang understanding. Kaya ang susundin lamang nila ay yung Quran. So sabi nga natin, itong mga ganitong mga kadahilanan at argumento, ito ay completely nonsense. Wala po itong katuturan. Ito mga katanghisip lang po nila, at meron na pong hindi tama sa kanilang pag-intindi sa tamang pananampalataya ng Islam. Sila ay naligaw at pinasinungalingan nila yung turo ng Allah sa banal na Quran mismo, at sila ay lumabas na sa pananampalatayang Islam. Ano po yung mga dalil natin na isa itong napaka-importanteng pinagkukuhanan ng batas? Ang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na inuutusan tayo bilang mga Muslim na sundin ang sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa surat An-Najm verse 2 to 4. Your companion Muhammad has not strayed, nor has he erred, nor does he speak from his own inclination. It is not but a revelation revealed. Allahu Akbar. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هِيَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. So, sinasabi sa kanila ng Allah, kung kine-claim nila na naniniwala lang sila sa Quran, ang sinasabi ng Quran, ang inyong kasamahan na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi naligaw at hindi siya nagkakamali o hindi siya nagkamali. Nor does he speak, at hindi siya nagsasalita ng kanyang sariling opinyon. Bagkus ito ay revelasyon mula sa kanyang Panginoon, at siya lamang niya sinasabi natin kung ano yung ipinadala sa kanya. Maliwanag po, ano? Maliwanag na dapat nating sundin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa aya na ito. Ang sabi pa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa surat Ali Imran verse 132, wa ati'u Allah war rasul la'allakum turhamun. Masya Allah. At sundin ninyo ang Allah at ang mensahero, la'allakum turhamun, upang kayo ay mabigyan ng awa. La ilaha illallah. So kung gusto po natin mabiyayaan tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng kanyang awa, sundin lamang po natin ang Allah pati ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maliwanag po. Wala pong takas, dahil ito yung mga nilalaman ng Quran at ito yung ipinag-uutos sa atin. Ano ba yung dahilan? Paano? Bakit nila naisipan na hindi sumunod sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na napaka-liwanag naman po ng mga talatang ito? Sabi uli ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa surat Ali Imran verse 31 at 32, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Kung sabihin mo, o Propeta Muhammad, kung tunay nilang minamahal ang Allah, sundin nila ikaw. Fattabi'uni, sundin ninyo ako, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, mamahalin kayo ng Allah, wa yaghfir lakum dhunubakum, at patatawarin kayo sa inyong mga kasalanan. Wallahu ghafurur rahim, tunay na ang Allah ang maawain
at mapagpatawad. No? Ano ang makakapagbigay ng pahamak sa iyo kung minamahal ka ng iyong Panginoong Allah? Paano ka mamahalin kung susundin mo ang kautusan at turo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? At ano pa? Patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala yung kasalanan natin. Bago po tayo makapasok ng paraiso, yung mga kasalanan natin, kapag hindi po ito pinatawad ng Allah, subhanallah, wala po tayong makikitang paraiso. So kinakailangan po talaga natin na mapatawad tayo ng Allah, at tunay ng Allah ay mapagpatawad at maawain. Pero paano natin makukuha ito? Simple lang po kung susundin natin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul ati'u Allah war Rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Sabihin mo, O Muhammad, na sundin nila ang Allah at ang kanyang mensahero. At kapag sila ay tumalikod, tunay na ang Allah subhanahu wa ta'ala hindi niya minamahal ang mga di mananampalataya. Masya Allah. So hindi mananampalataya ang mga taong di naniwala sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. So mga mahal na kapatid, tandaan po natin itong mga aya na ito dahil marami pa pong lumalabas sa mga panahon natin na nagke-claim na hindi nila susundin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sapat na para sa kanila yung Quran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surah An-Nisa verse 59, Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. Napakaliwanag po, no, ng mga talatang ito at bakit pa nila nakuha, paano nila inaccept ang idea na pwedeng baliwalain yung katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang sabi ng Allah, O kayong mga mananampalataya, sundin, paniwalaan ninyo ang Allah at sundin at paniwalaan nyo ang kanyang mensahero. Wa ulil amri minkum, pati na yung mga namumuno sa inyo. Fa in tanaza'tum fi shay'in, at kapag merong kayong di pinagsang-ayunan, farudduhu ila Allahi war Rasul, ibalik ninyo ito, isangguni ninyo sa Allah at sa kanyang mensahero, in kuntum mu'minin, kung tunay kayong naniniwala sa Panginoong Allah at sa araw ng paghukom. Masya Allah. Ang palatandaan na tayo ay tunay na nananampalataya sa Allah at sa araw ng paghuhukom ay yung paniniwala natin at pagsunod natin sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at isinasangguni natin kapag meron tayong di pinagsang-ayunan. Dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. Okay? Ito ay ang mas makakabuti sa atin, lalong-lalo na sa pinaka-ending natin. Masya Allah. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surah An-Nisa verse 80,
Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Sino-sino ang sumunod sa rasul, sa mensahero, tunay na siya ay sumunod kay Allah, naniwala kay Allah. Napakaliwanag po, no? Masya Allah. So, wag niyo pong kalimutan itong mga sura na binabanggit po natin dito. Ano pa? Ito, puro po Quran ang ipinapalabas natin dahil ang kanilang pinaniniwalaan daw, Quran lang. Pero kapag binabasa natin, parang salungat sa lahat ng kanilang mga ikiniklaim. Ang sabi ng Allah, فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Okay? At sa mga taong naniwala at tinulungan, sumagot sa saklolo at sinundan nila ang ilaw na ibinaba namin para sa kanya, ulaika humul muflihun, tunay na sila ang mga matatagumpay. Allahu Akbar. Kung gusto po natin na maging matagumpay tayo, sundin natin, tulungan natin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at paniwalaan natin kung ano man yung kanyang ipinag-uutos. Allahu Akbar. Ano pa? Sa Surah Al-A'raf, verse 158, Ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaykum jami'an. O kayong mga tao, ako ay isang sugo na ipinadala para sa inyong lahat. Alladhi lahu mulku samawati wal ard, ang nagpadala sa akin, ang nagmamay-ari ng kalangitan at kalupaan. La ilaha illahu, tunay na walang Diyos na karapat-dapat na sambahin except siya. Yuhyi wa yumit, ang nagbubuhay at nagbibigay ng kamatayan. Faaminu billahi wa rasulih, kaya't maniwala kayo sa inyong Panginoong Allah at sa kanyang sugo, ang mensaherong sugo, ang hindi nakapagbabasa, alladhi yu'minu billahi wa malaikati, ang naniniwala sa Allah, sa kanyang mga anghel, wattaba'uhu la'allakum tahtadun. Kaya sundin ninyo itong mensaherong ito, la'allakum tahtadun, upang kayo ay magabayan. Masya Allah. Ano pa po yung kailangan nating dalil sa napakaliwanag na mga talatang ito na nagpapatunay na kailangan natin paniwalaan ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at gawin isa sa mga haligi ng pagbibigay ng batas. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Surah An-Nur, verse 54, Qul ati'u Allah wa ati'u ar-Rasul fa in tawallaw fa innama alayhi ma hummila wa alaykum ma hummiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin. Sabihin mo, O Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paniwalaan nila ang Allah, sundin nila ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at kapag sila ay tumalikod, fa innama alayhi ma hummil, tunay na dadalhin niya kung ano man yung kargo na kanyang nagawa, at para sa inyo, dadalhin nyo rin kung ano yung kargo na daladala ninyo. Wa in tuti'uhu, at kapag sinunod nila, pinaniniwalaan nila ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma 'ala ar-rasuli tahtadu, kayo ay magagabayan at sapat na para sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pagpapaliwanag
pagpapadala ng mensahe sa mga tao. Allahu Akbar. Aya after aya na nagpapatunay sa kalagahan ng pagsunod sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, dito po, nang bago tayo pumasok sa Islam, parating ine-explain sa atin kung ano ang ibig sabihin ng ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. No? Sabi nila, babanggitin mo lang ito at ganap ka ng Muslim. Masya Allah. So, bakit nagiging ganap ang isang tao kapag siya ay nanunumpa na walang ibang Diyos na maliban kay Allah at sinusumpa niya na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sugo ng Allah? Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay yashhada al-insan anna Muhammadan Rasulullah, yani annahu aqarra biqalbihi natiqan bilisanihi alla ahadun yastahiqqu ittiba'i illa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang explanation po o pagpapaliwanag ng ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, kapag sinambit at binanggit natin ito, ang ibig po sabihin nito, tinatanggap na at pinaniniwalaan na ng kanyang puso at ng kanyang dila na walang karapat-dapat na sundin kundi ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, sa pag-intindi niya, sa pag-implement niya ng Islam, hindi po ito magiging ganap kung hindi natin ito paniniwalaan. Okay? Ang pagkakaroon ng kumpletong paniniwala na si Propeta ang karapat-dapat nating sundin, isa po itong haligi ng pagpasok sa pananampalatayang Islam. Annahu la yajuzu ittiba'i nabiyyin akhar ghairin nabiy. At ipinagbabawal na sa ating mga Muslim na sundin pa kung ano yung mga ipinag-uutos ng iba pang mga mensahero na hindi na natin dapat sundin. Khatam al-Anbiya, siya yung pinaka huli na mga mensaherong ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Qala sallallahu alaihi wasallam, la yasma' bi ahadun min hadhihi al-umma yahudiyan kan aw nasraniyan fala yu'minu bi illa kana min ashabin nar. Binibigyan po tayo ng babala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang sinabi, walang ni isa man na nakarinig sa akin sa umma na ito mula sa mga Hudyo at mga Kristiyano, kapag sila ay hindi naniwala sa akin, sila ay walang hahantungan kundi ang impyernong apoy. Allahumma musta'an. Napakaliwanag po ang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hinggil sa pagsunod sa kanya. Impyerno po ang ending ng mga taong hindi naniniwala sa kanya. Allahu Akbar. So ano po yung mga kondisyones bago tanggapin itong ashhadu an la ilaha illallah or sinasabi natin ashhadu anna Muhammadar Rasulullah? Ano po yung mga kondisyones? Number 1,
al-ilmu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ang pinakauna, dapat alam mo, meron kang sapat na kaalaman kung sino, ano ang nagawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dito sa dunya, ano yung katayuan niya. Inna ittiba'ir rasul sallallahu alaihi wasallam la yatimmu illa bima'rifati sunnati. Tunay na hindi magiging kompleto, buo yung ating pagsunod sa propeta kung hindi man natin siya kilala. At hindi natin alam kung ano yung kanyang ipinag-uutos. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir mahdiyyin min ba'di." Karapat dapat ninyo akong sundin ninyo ang aking sunnah at ang mga sunnah ng mga khulafa, ibig sabihin yung mga khalifa pagkatapos niya, yung mga namuno na 4 na mga sahaba, dapat din natin sundin yung kanilang mga sunnah. Masya Allah. Maliwanag po. Allahu Akbar. Pangalawa, pagkatapos nating kilalanin, pangalawang kondisyon ng pagsabi natin ng Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ang mahalin natin siya. Okay? Kinakailangan mahalin natin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وتعني أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب للمسلم من نفسه وولده. Allahu Akbar. Kinakailangan natin mahalin ang propeta sallallahu alaihi wasallam higit pa sa ating sarili at sa ating mga magulang or sa ating mga anak. Allahu Akbar. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilayhi min malihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Hindi nananampalataya, naniniwala ang isa sa inyo hanggat hindi ako ang mas kamahal-mahal sa kanya kaysa sa kanyang kayamanan, ari-arian, sa kanyang mga anak, at sa lahat ng tao. So kapag inuuna po natin, minamahal yung mga anak natin, mga ari-arian natin, hindi pa po tayo tunay na mananampalataya sa ating Panginoong Allah. Okay? Sabi ng may naganap pong pangyayari na kay Umar ibn al-Khattab. Ito po yung isa sa mga napakakilalang sahaba, kasamahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sabi niya, tinanong siya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino yung pinakamahal mong tao? Okay? Sinabi ni Umar, Ya Rasulullah, mahal ko yung sarili at and then mahal ko po kayo.
Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la walladhi nafsi biyadi hatta akuna habba ilayka min nafsik. Hindi ka tunay na nananampalataya hanggat hindi mo ako mamahalin higit pa sa iyong sarili. Faqala lahu Umar, fa innahu al-an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Sabi niya, so ngayon ya Rasulullah, ikaw na ang pinakamamahal kong tao higit pa sa aking sarili. Kaya ang sagot sa kanya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ana ya Umar. Ngayon, ikaw ay ganap ng mananampalataya. So ibig sabihin po, para po makamtan natin ang tunay na pananampalataya sa ating Panginoong Allah, ikinakailangan mahalin natin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam higit pa sa ating mga sarili. Masya Allah. Pangatlo na requirement. Ang sabi ng propeta, ang pangatlong kondisyon upang tanggapin sa atin ang ashhadu anna Muhammadar Rasulullah at tasdiq bima akhbara bih. Ang paniwalaan natin kung ano man yung kanyang ibinalita, ipinaabot sa atin. In kana ma akhbara bihi ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yu'addu wahyan min Allah. Dahil ang lahat ng ibinalita ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay inspirasyon na ipinadala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Lidha wajaba tasdiquhu sawaan kana khabaran madiyan. Kaya nararapat sa ating mga Muslim na paniwalaan kung ano man yung ibinalita ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahit ito ay mga naunang mga kwento ng mga naunang mga propeta. Okay? Aw khabaran hadiran ka ahwalil malaikati wal jin. Or sa mga binabalita niya sa atin tungkol sa mga anghel at mga jin. No? Aw khabaran mustaqillan ka'alamati as-sa'ah wa ahwal ahli al-jannati wan-nar. At yung mga balita na ibinabalita ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kailangan nating paniwalaan, yung mga nakikita natin, mga senyales, mga palatandaan na malapit na darating ang araw ng paghukom. Unti-unti na po natin nakikita ito. No, yung mga palatandaan na binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagpapatibay ng ating paniniwala sa kanya. Yung mga binabanggit niyang kalagayan ng mga taong nasa paraiso, kalagayan ng mga taong nasa impyerno. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa aminu birasuli. O kayong mga mananampalataya, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Surah Al-Hadid, verse 28. O kayong mga mananampalataya, katakutan ninyo ang Allah at paniwalaan ninyo yung kanyang mensahero. Masya Allah. Ibig sabihin, kailangan natin paniwalaan kung ano man yung sinabi, dinalang balita ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang pang-apat, kung tapos na natin alamin, pinag-aralan natin, meron tayong pagmamahal. Pangatlo, kailangan nating sundin, paniwalaan kung ano yung mga kanyang ibinalita. Ang pang-apat, kinakailangan natin siyang sundin. Okay? Sa mga aya na nabanggit natin kanina,
Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, inuutusan tayo para sundin natin, no? Binibilang tayong mga tunay na mananampalataya kapag sinusunod natin ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Ito, malaking warning po sa ating lahat. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahat ng mga tao ng umma ko ay makakapasok sa paraiso, maliban na lamang sa mga taong ayaw. Masya Allah. So nagtaka ngayon yung mga sahaba, meron pa bang ayaw na pumasok sa paraiso? Sabi nila, wa may ya'ba ya Rasulallah. At sino naman ang ayaw na pumasok ya Rasulallah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Ang sagot sa kanila ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino-sino ang sumunod sa akin ay makakapasok sa paraiso, at sino naman ang sumuway sa akin, sila ang mga tumangging pumasok sa paraiso. Inna lillah. So kung gusto po natin tunay na makapasok sa paraiso, iisa lang po ang dapat nating gawin. Paniwalaan natin ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min ta'atir rasul sallallahu alaihi wasallam tarkin ma naha anhu sallallahu alaihi wasallam. At ang palatandaan na tayo ay sumusunod sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapag atin nilalayuan lahat ng kanyang mga ipinagbabawal. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kung ano man ang binigay sa inyo ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kunin ninyo, at kung ano man ang kanyang ipinagbabawal, inyo itong layuan. Allahu Akbar. Ma amartukum bihi fakhudhu wa ma nahaytukum anhu fantahu. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung ano man ang aking ipinag-utos sa inyo, gawin ninyo, kunin ninyo. Wa ma nahaytukum anhu fantahu. At kung ano man ang aking mga ipinagbabawal, dapat ninyong layuan. Maliwanag na maliwanag po. So kailangan nating kilalanin, pag-aralan ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa, kailangan nating mahalin. Pangatlo, kailangan natin paniwalaan ang propeta sa kanyang ibinabalita, at pang-apat, kailangan natin siyang sundin at layuan ng kanyang mga ipinagbabawal. Ang panglima, tahqiq ibadatillah ala minhajihi. Ang panglima, kinakailangan sundin natin yung pamamaraan ng pagsamba natin sa kung ano yung itinuro ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah subhanahu wa ta'ala la yaqbalu ibadatan hatta takuna ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tunay na ang Allah, hindi niya tinatanggap kung ano man yung gagawin nating pagsamba kung hindi ito sang-ayon sa katuruan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang sabi ng Allah, فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ. Ito po yung sinabi natin kanina na kailangan nating sundin ang Allah at ang kanyang sugo. Ay, ta'assaw bihi fi ibadati rabbikum. Sundin natin ang propeta sa pamamaraan ng pagsamba natin sa kung paano itinuro sa atin ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Sino-sino ang gagawa ng mga gawain na hindi namin ipinag-uutos, ito ay
walang saysay, ito ay ibabalik sa kanya. Ay min abdullahi ala ghairi sunnatihi man abadallah ala ghairi sunnatihi sallallahu alaihi wasallam fa ibadatuhu mardudatun alayhi. Sino-sino ang gagawa ng mga pagsamba na hindi sang-ayon sa katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibabalik po ito at wala itong saysay. Wa qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, la yanfa'u qawlun min ghairi amalin wala yanfa'u qawlun wala amalun min ghairi niyatin wala yanfa'u qawlun wala amalun wala niyatin min ghairi muwafaqat as-sunnah. Sabi po ni Abdullah ibn Mas'ud, isa sa mga kasamahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang kwenta yung mga sinasabi na hindi sinasamahan ng gawa, at wala ring kwenta yung sinasabi at yung